Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Are you blessed this morning? Amen. Glory to God. Hallelujah. So gusto ko pong batiin yung mga nanonood sa aming baryo. Kasi nakausap ko yung hipag ko kahapon. Sabi niya sa akin, hindi mo ba alam na pinanonood ko namin kayo, na nagsasayawan kayo, na nagsasaya kayo. So gusto ko pong batiin yung mga kababayan mo dun sa Batangas, yung pong aking mga hipag at yung aking mga pamangkin. At dun po sa lahat na naaabot ng live na ito, huwag po kayong mag-alala. Hindi po sa Panginoon po walang aksidente. Ang Diyos po ang nagtatakda at gumagawa ng lahat ng bagay. Amen? Kaya po, masasabi ko po na napakabilis ng pagkakataon at ng panahon. Di ba? Di nyo napansin? Kailan lang ay October, ngayon ay November 2 na. Praise God. Hallelujah. Para bang palapit na yung mga edad natin sa ano sabi ko nga malapit na ako mag-75, ilang araw na lang eh. Glory to God. Hallelujah. Kahapon po, masaya ko kasi birthday nung anak ko kahapon, pangalawang nasa Japan. At ako po yung nagpapasalamat sa Diyos dahil may blessing po kami. Meron na po kaming babae ngayon sa pamilya, meron na po kaming prinsesa. Yung apo ko sa tuhod na ikinasal nung nakaraang December na umuwi ako, nanganak na siya. Nanganak yung asawa. Babae. So, kaya meron na po kaming prinsesa. Masaya kami. Marami pong blessing, pero marami din po mga dinadaanan tayong lahat. Pero ano man po yung dinadaanan natin, masaya pa rin tayo. Dahil alam natin sa lahat ng dinadaanan natin, kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. At masasabi ko na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa mundo, eto na po yung sinyales ng Matthew 24. Sabi, bago bumalik ang Panginoon, ang lahat ng ito ay mangyayari. So, eto na po yun. Pero magalak tayo, sabi nga, yung rapture ba ay totoo? Totoo po yung rapture. At kung paano totoo ang langit, totoo din ang impyerno. Kaya kung tayo po ay nasa Panginoon, wala po tayong dapat ikatakot. Sabi nga, sa mamatay o mabuhay, kay Jesus pa rin tayo. Amen? So, kaya po tayo, wag po tayong mabagabag. Sa totoo lang po, ang mga anak ng Diyos, na totoong may Kristo sa puso, hindi naman po nakakaramdam ng pagkatakot, kundi pag-aalaala lang. Siyempre, may mga mahal tayo sa buhay, pero yung takot wala. Kasi alam natin na ang Panginoon ang in-charge sa lahat sa buhay natin. Amen? Wala naman tayong magagawa kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi natin pwedeng baguhin. Pero sabi nga, ang itinakda ng Panginoon, mangyayari at magaganap. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay maglalaho, ngunit ang salita niya, kahit kailan, ay hindi magbabago. It will fulfill kung ano yung sinabi. Kaya kung sinabi pagpapalain ka. Amen? Amen. So, ngayong umaga, bago tayo po mag-aral ng salita ng Diyos, at aralin po natin kung ano yung meron tayo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Pero bago po tayo dumako dyan, tawagin po natin si Ate Annabel para siya po mag-praise and worship. Mamaya na ako mananalangin. Kasi meron naman kayong opening prayer, di ba? Yung group 3 ang opening prayer, di ba? So, pwede po tayo tumayo at tayo po umawit sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Amen. Sa kabila ng mga balitang nasasama sa Pilipinas, nandito pa rin tayo, di ba? Amen. Hindi pa rin tayo natatakot kasi si Lord naman talaga ang ating sandigan. Amen. Kaya tayo'y magalak. Ngayong araw ay special day ngayon, kaya hindi natin baliwalain ang araw na ito. Ano? God is good. Amen. Everybody sing, God is good. Oh, how good it is. Red, 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 love together. In unity. How good it is. Oh, how good it is. When red and well together, well together. In unity. For there's the Lord, the majesty.
in unity. Oh, how good it is when friends and love together, in unity. Worship God, for there's a Lord, for God is secret, and never and over. Hallelujah. Lord, dahil sa naman po kami sa aming bahay samahan, Panginoon, para po magpuri sa iyo at manalangin sa iyo, Panginoon. Yes, Amen. Jesus. Lord, sa oras po na ito, kami po ay magpapasalamat sa inyo sa lahat po ng mga Amen. Thank you, blessings Jesus. sa amin, sa lahat po ng mga pagpapala, sa lahat Yes, po ng amen. mga Thank you. kalakasan loob para po mapatunayan po namin na kayo po ay sumasamba sa inyo, Panginoon. Kayo rin po ang humako sa amin para po maintindihan po namin ang lahat ng mga nakasulat sa inyong magandang balita, Panginoon. At sa magbibigay po ng inyong magandang balita, hawakan niyo po ang aming pastora sa kanyang katalinuhan para po maipaliwanag po sa amin ang mabuti ang inyong magandang balita, Panginoon. Lord, salamat din po sa oras na ito, sa amin pong mga kapatiran, sa pasunta po dito sa aming bahay. Yes, thank you, Lord. At Lord, hawakan niyo rin po ang aming music ministry. Yes, thank At you. sa mga magita po Holy ni Spirit. Annabel, na Oh, Holy Spirit. song Yes, leader. Lord. At sa mga kasamahan po niya, hawakan Yes, niyo Amen. po Amen. maganda kanilang pagkanta, Oh, Panginoon. Holy Spirit. Panginoon, salamat din po sa oras na ito. At kami po ay bubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. At sa bansa po namin sa Pilipinas, hawakan niyo po ang mga namumuno, natulungan po ang mga Amen. tao, mga naghihirap, at sa mga politika po, sana po ay tigilan Yes, niyo po nila ang panunura, Panginoon. Yes. Sabi niyo nga po sa inyong mga salita, kayo po ang nakakaalam kung ano po ang aming kinabukasan at kayo po ang gagawa ng aming mga pangarap sa buhay. At kayo po ang magpaplano Thank you, Jesus. kung ano Yes. man po ang aming magaganap, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. At hawakan niyo rin po ang aming mga pamilya sa Pilipinas. Yes, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin in Jesus' name. Amen. Say, I love you, Jesus. Amen. Lahat tayo magsasabi niyan kay Lord. No? Kasi pag hindi niyo mahal si Lord, wala kayo rito. Ang gusto lang ni Lord talaga, maging masaya tayo. Lahat ng mga tribulations, mga difficulties, kahit sa mga trabaho natin, sa mga problema sa pamilya, sa financial, lagi nating isasubmit niyan kay Lord. Ano? Lahat isurrender kasi sa kabila ng ating mga pagkukulang, pinupuno pa rin tayo ni Lord. Di minsan wala na tayo, pinupuno pa rin ni Lord, di ba? Kasi blessing yun eh. Kaya lagi tayong magpapasalamat. Sigaw niyo lahat ng mga biyayang binigay ni Lord sa inyo. I love you. For your mercy never fails me. All my days I have felt in your hand. From the moment that I wake up, yes, thank you, Jesus. In my head, I will sing of the goodness. Yes, sabi natin sa Tagalog. Hanggang iyong biyaya, buhay, hawak mo iyong kamay.
hindi amin ayoko kamulian. Yes, all my life, all my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing on the goodness of God. Kahit sa pagsasawa mo, yes, Jesus. Ika'y mabuting mapagkailanman. Ang balato ay nabubuhay. Awitan ko ang kabutihan ng Diyos. I love you, Lord. You have led me to the fire. In darkness night, you are close like no other. Known you as a father, I know you as a friend. I believe in the goodness of God. Yes, Lord, in my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will sing on the goodness of God. Yes, sing it, everybody. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing on the goodness of God. Ikaw ang napasalamat mo. Yes, kapag-kapag-kapag! Ika'y mabuti magpapakailanman. Ikaw ang buhay na buhay. Awitan ko ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Ika'y napasahabang buhay. Yes! Ika'y mabuti magpapakailanman. Ang lahat ng buhay na awitan ko ang kabutihan ng Diyos. Awitan ang kabutihan. Awitan ko ang kabutihan ng Diyos. Awitan ko, Diyos. Awitan ko ang kabutihan ng Amen! Let's Lord, hallelujah. Ay, buti mo, Diyos. Kay buti mo, Lord. Yes. Lahat namin buhay, God, ikaw lang po nakakaalam. Hanggang kailan kami, O Diyos, dito sa mundo ito. Pero, God, we pray always na lagi namin gagawin ang mabuti dahil mabuti ka, Diyos. Amen. Yes, O God. Thank you, God. Hallelujah.
Sunshine generations. Everybody sing. Oh, love and worship. Sing the song for ages. Sing the love and all we have before us. And all we believe in you. Sing the song for ages. Sing the love. Your name, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Everybody, holy forever. Sing the song forever. Thank you, Jesus. You walk in freedom. There is name. Sing the song forever. Let's sing. Yes, your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Just your name, holy for creation. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And the people sing, holy to the King of Kings. Holy, you and always. Yes, you are holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is power. It's the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the greatest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels cry on me.
Yes, Lord, we praise you and we worship you. In Jesus' name, amen. Glory to God. Hallelujah. So again, isa pong pinagpalang umaga, hindi lamang po dito, kundi sa lahat po nanonood. Katulad po na lagi natin sinasabi, hindi po tayo po ay masaya sa lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa kabila po ng lahat ng mga kaguluhan, masaya po tayong naririto ngayong umaga. Hello? Are you blessed? Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya akong makita ka, kapatid. Masaya ako yung makakapatid. I miss you. I miss you, Roslyn. I miss you, Okay. Sister Nora. I love you. I miss you. Wow. Sabi nga, yung makita mo lang yung isang kapatiran, masaya ka na. Amen. I miss you. I love you. I love you, Pastora. I love you too. So, praise God. Nung nakaraan pong linggo, inaral po natin yung buhay ni Jonas. Tama po? Nakita po natin yung graciousness at compassionate ng ating Panginoon sa kabila ng nagkakamali tayo at nagkukulang, ang Diyos ay tapat at hindi nagkukulang. So, ipagpapatuloy po natin. Natutuwa po ako kahapon. Kahapon po, inaral namin yung Holy Spirit, yung role ng Holy Spirit. Bakit po mahalaga na maunawaan natin ang role ng Holy Spirit? Dahil hanggang di po natin naunawaan yon, hindi po tayo magiging matagumpay at tawag dito, matatag na Kristiyano. Amen! Dahil po sa gitna ng ating mga dinadaanan ngayon, narinig ko nga si Pastor Dante kanina, sabi niya, sa gitna ng lahat ng dinadaanan, wala pong exempted. Kahit pastor, kahit sino, ay dumadaan po ng kabigatan, ng problema at kabigatan dahil sa sitwasyon ng ating kinalalagyang mundo. Amen! Kaya po, pag wala tayong Panginoon sa buhay natin, talaga pong mahirap. Kaya tayo po'y magpasalamat. Sabi nga, wala tayong magagawa kundi manalangin, mag-pray, at umawak sa salita ng Diyos. Amen? Natutuwa po ako ng bawat isa pong narito ngayon. Alam ko pong medyo malalayo nang nararating sa Panginoon. Dahil sa haba po ng panahon, praise God, hindi po tayo nag-iisip ng kahit tayo kakaunti o marami, ang mahalaga yung natututo ang mga tao. Amen? Kaya ngayong umaga po, sige po, ipagpatuloy po na natin ang ating aralin. Ano po ba ang nagbabago ng buhay? Ano po ba ang nagagawa ng mabuting balita o ng Bible sa ating mga buhay? So, aralin po natin ngayong umaga ang good news. Okay? Ito po ay matagpuan natin sa Romans chapter 1, verse 16 to 17. Kinuha ko po yan doon sa The Passion Translation kasi mas maganda pong basahin. Ang title po ng message natin is Good News of Salvation. Kasi wala pong kaligtasan na hindi nanggaling sa salita ng Diyos. Kasi po ang Diyos at ang kanyang mga salita ay iisa. So kaya po natin laging idinidiin po yan. Sabi ko nga, kung anong trato mo sa salita ng Diyos, yan din ang trato mo sa Diyos. Kaya mahalaga po na maintindihan natin at maunawaan ang lahat ng yan. Parang mainit na malamig, ano? Parang ang akala natin malamig na pero medyo mainit. Glory to God. Hallelujah. So, sige po, ipagpatuloy po natin. Sabi po dun sa Romans chapter 1, verse 16 and 17, I refuse to be ashamed of the wonderful message of God's liberating power unless in us through Christ. For I am thrilled to preach that everyone who believes is saved.
Sabi po, the dupers and then people everywhere. Nahihiya ba kayong ipahayag ang salita ng Diyos? Praise God. Hindi po daw natin dapat ikahiya, sabi ni Apostol Pablo, dahil ito ang nagpapalaya, nagbibigay ng totoong kalayaan sa mga tao. Praise God. This gospel unveils a continual revelation of God's righteousness, a perfect righteousness given to us when we believe. And it moves us from receiving life through faith to the power of living by faith. This is what the scripture means when it says, we are right with God through life-giving faith. Manalangin po tayo, Lord. Marami pong salamat sa iyong magandang balita ngayong umaga. Panginoon, alam ko po na kami pong lahat ay nagugulamihanan sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, lalo na po sa aming mayamang bansa at pinakamamahal at kaisa-isang bansang ipinagkaloob mo sa bawat isa. Kaya Lord, malapit po kami ngayon sa iyong umaga, nagpapasakop sa kapangyarihan mo, sa iyong banal na Espiritu, na pinagkaloob mo sa bawat mananampalataya, na siyang gumabay at pumatnubay sa amin ngayong umaga, para po maunawaan namin ang mensahe mo na magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa na naman po ang aming kalagayan. Hindi po kami dapat malungkot, kundi kami dapat magpasalamat anuman po ang aming sitwasyon. Kaya Panginoon, salamat po, hindi lamang po dito sa simbahan, kundi sa lahat pong nakakapakinig all over the world, na maunawaan nila rin at maintindihan na ang Diyos ang may-ari ng ating mga buhay at siya lamang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari ng kinabukasan. Kaya Lord, wala po kaming gagawin kundi purihin ka, pasalamatan ka, dahil alam namin ang Diyos na aming pinaglilingkod ay buhay at makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Panginoon, I surrender my life to you this morning. Let your will be done at ikaw po ang masunod sa aming pag-aaralan ngayong umaga. Ikaw po ang maihayag, ikaw po ang malwalhati sa buhay naming lahat at sa gagawin mo sa buhay ng hindi lamang narito kundi lahat ng nakakapakinig sa labas. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, sabi po sa Tagalog, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una sa ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ipinahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lang ng ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Matuwid ba kayo? Amen. Nananampalataya ba kayo? Amen. Alam niyo po, lahat pong nangyayari sa buhay natin is pananampalataya. Tama? Kasi, katulad ng halimbawa, bigyan ko ng halimbawa, katulad ni Ate Annabel, he is planning to go home. Plano pa lang niya yun. Di ba? Pero naniniwala siya, ipapahintulot ng Diyos yun dahil kailangan makapunta siya doon para makita niya ang tatay niya. Tama? Kalooban ba ng Diyos yun? Yes. Pero, nagsimula lamang yon sa pananampalataya. So ngayon, may ticket na siya, nakakuha pa siya ng mura, so uuwi na siya. Hello? Walang pangyayari pa ngayon. Kasi po kaya po, lahat pong narito ay galing yan sa wala, sa spiritual at sa pananampalataya. Kung paano rin tayo nakarating dito sa Italy at nakakuha ng magandang buhay, is sa pamamagitan din ng pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya po, gusto ko lamang, kaya po natin pinag-aaralan ito, gusto natin maunawaan ang epekto at nagawa ng magandang balita sa buhay natin para naman po yung buhay natin maging buhay na patotoo ng kabutihan ng Diyos at maibahagi natin sa ating kapwa. So tayo po, hindi po tayo naghahangad ng marami
na hindi naman natututo, kung hindi po ang hinahangad natin kahit tayo, ilan tayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Alam niyo po, 16, 17, 18, 19. Biglang ganun eh. Kung tayo pong lahat ay makakahatak ng kahit isa-isa lamang sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga buhay, kaya nga ang panalangin ko lagi, Lord, makita pa lang po kami, pinagpapala na sila. Di ba? Hindi yung makita tayo, nagtatago na sila. Hello? Di ba? Dati yon, pero ngayon, hindi na po ganon. Amen? Di ba, yung makita lang natin yung malusog, si Ate Nora, masaya na tayo. Sabi siguro ni Ate Nora, ako na naman. Praise God, hallelujah. Yung makita natin si Ate Ruth, o si Ate Ruth naman, na malusog, masaya na tayo. Di ba? Kasi po, ang importante kasi natin, sa atin, gusto ko po, ito yung, alam niyo po, yung kahit hindi sila nakakarating sa church, pag nasa salubong ko silang masaya at maayos yung kanilang katawan, masaya na ako, di ba? Bakit? Kasi po, naging bahagi ng ating buhay sila at naging bahagi ng TLGC, di ba? Pero kapag nakikita natin silang malungkot at sila ay lulugo-lugo, malungkot po tayo, di ba? So, praise God. Yan po yung katotohanan. Yan po yung totoo. Totoong buhay. Praise God. Hallelujah. So, sige po, aralin po natin. The Greek word for gospel is euangelion, which translates to good news. So, ang ibig sabihin po ng gospel is good news. Sabi po, this term encompasses the message of salvation through Jesus Christ and signifies the glad tidings of God's grace. Alam niyo po yung tidings? Balita, magandang balita, news. Naalala niyo po nung pag magpapasko, di ba? Nagkakatuwa ang mga anghel, di ba? So, glad tidings of God's grace. Praise God. Ay, Ate Letty, good morning. Okay. We miss you, Ate. We miss you. Okay. The word is derived from the combination of EU, meaning good, and angelos, meaning messenger. Messenger ba kayo ng good news? Amen. Dapat tayong lahat ay messenger ng good news. Hindi tapos na tayo doon sa bad news. Kaya ngayon, pag lumabas kayo ng simbahan, wala kayong sasabihin kundi good news. Diba? Puro pagpapala at magandang balita na makaka-encourage sa bawat isa. Praise God. Hallelujah. So ano po yung epekto? Kaya ito nga po yung sinasabi natin, the effects of gospel in your life. Kasi nung ako po yung nakakilala sa Panginoon na bagong pananaw ko, kayo ba ganun din? Amen. Kung dati kang malulungkutin, naging masayahin ka, tama? Amen. Kung dating ikaw laging galit, ngayon, nakangiti ka na, tama? Kasi po, dapat makita sa atin ang pagbabago sa ating buhay. Kaya nga sabi dun sa, ano po yung peg, number 1, liberating power. Pinapalaya ka, kapangyarihang mag-liberate ng buhay mo. Pinalaya ka. Malaya ka na. Parang ganon. Romans 1:17, I refuse to be ashamed of the wonderful message of God's... Asa na yun? God's liberating power unleashed in us through Christ. For I am thrilled. Sabi ni Apostol Pablo, alam niyo ibig sabihin ng thrilled? Excited and delighted. Excited akong ipahayag. Tama, Ate Maika? I am so excited. Dapat ganun po tayo. To preach that everyone who believes is saved. Hindi ba yan good news? Pag ipinahayag mo salita ng Diyos at naniwala ang mga tao, saved na sila. Hello? Kaya po, the Jew first and then people everywhere. Kaya nga po minsan, sabi nila, kaya wala tayong dapat ikatakot, basta taglay natin ang Espiritu ni Kristo at si Kristo ang ating kasama. Kaya di ba sabi niya, anong Great Commission ng bawat isa?
Binigay na sa akin ang kapangyarihan, Matthew 28. Di ba? Binasa natin yan. Sabi niya, humayo kayo at bautismuhan niyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo ang lahat ng bansa. Tandaan niyo, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Saan ang katapusan? Wala. Hanggang heaven. Hindi ba? So kaya nga sabi, ito daw pong divine power na ito ang nagtatransform ng buhay. Yung po yung may kakayahan, hindi po ang tao, hindi po yung kahit sino. Kaya pag kine-claim ng iba na sila, ako, hindi po totoo yun. Hindi tayo Diyos para magawa natin yon. Ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa noon. Ang magagawa lang natin, ipahayag natin ang salita ng Diyos. Kaya po sabi, yun nga, the transformed life. The gospel is rooted in the life. At ang mabuting balita po ay nakaugat sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi namatay ang Panginoon, kung hindi siya nabuhay, walang kwenta ang ating pananampalataya. Okay. Nung tayo po'y naniwala, when we believe in Him, nung maniwala tayo sa Kanya, we are offered, forgiveness, redemption, and eternal life. Ano po yung sinasabi niyang forgiveness? Lahat ng kasalanan natin, nung tinanggap niya tayo, ginawa niya tayong malinis. Kaya patawarin mo na yung sarili mo. Huwag mo nang balik-balikan yung dinaanan. Tapos na. Wala na yon. Amen? Binago ka na. Okay? Sabi po yung redemption. Sa tayo tinubos? Tinubos tayo sa sumpa? Tinubos tayo sa sumpa ng kaaway? Tinubos tayo sa kahirapan? Tinubos tayo sa kaguluhan? Ano pa? Tinubos tayo sa sakit at karamdaman? Ano pa? Tinubos tayo sa masasamang asal at masasamang pag-uugali. Tama ba, mali? So, maliwanag po ba? Praise God. So, sabi po, at ang kahuli-hulihan, binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. Ang ending natin, eternal life. O, sabi po, this empowerment is not just one-time event. It is Ongoing. hindi daw po yan isang beses lamang. Yan ay patuloy at patuloy hanggang makarating tayo sa langit. Kasi akala nung iba, pag na-born again ka, tutunganga ka na lang. Hindi totoo yun. Marami kang gagawin para lalo mong makilala ang ating Panginoon. Amen. Sabi po sa John 8:36 ng Passion Translation, if the Son sets you free from sin, then become a true son and be unquestionably free. Sa Tagalog, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. So ang grasya po, hindi po yan nagtotolerate ng sin. Yan po ay nagpapalaya para maging matuwid ka at maging kaaya-aya ka sa harapan ng Diyos. Maliwanag po? Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya po sabi sa Acts 1:8, kaya po ang ginawa niya, binigyan tayo ng kanyang Espiritu para mangyari yung lahat ng gusto ng Panginoon sa ating buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Okay. So, nung pinili ka ng Diyos, ang gusto niya maging maayos ang buhay mo. Inalis tayo sa kaguluhan, inilipat tayo sa kaayusan at kapayapaan. When we said peace at payapa, we are complete. Hindi po tayo kulang. Amen? Glory to God. Sabi po ng Panginoon, but I promise you this. Sino po nagsasalita dyan? Ang ating Panginoong Jesus, bago siya umakyat sa langit. Sabi niya dyan, but I promise you this, the Holy Spirit will come upon you, and you will be seized with power. You will be my messengers to Jerusalem, throughout Judea, the distant provinces, even to the remotest places on earth.
Ibig sabihin, kahit saan tayo dalhin, dapat yan ang ipapahayag natin. Amen? Hindi ba totoo yan? Kahit naman saan tayo makarating, dala-dala natin ang salita ng Diyos. Kaya nakasulat po yan, at yan po yung nakatakda na ang bawat isa ay magiging ganyan. Kung, may malaking kung, na naman, kung tutunay kang Kristiyano na tinanggap mo si Kristo. Pero kung ikaw ay Kristiyano sa nguso lamang, hindi mo magagawa yan. Amen? Glory to God. Salamat sa Diyos. Lahat ng narito ay nasa puso at wala sa puso. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa Tagalog, ayan na, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay na tungkol sa akin. Tungkol saan? Kay Kristo. Mula rito, hindi yan tungkol sa atin, tungkol kay Kristo. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. So, inuulit, ito po, alam ko pong alam na alam nyo na yan. Kaya ito na nga yung kalagayan natin. Ate Kisli, pasada lang natin. Ang sabi niya, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, binago na siya. Tama po ba? Amen. Bago na ba kayo? Amen. Siyempre. Glory to God. Hallelujah. Sabi po sa Isaiah 43:18-19, alam niyo to, ito'y paborito ko po yan. Sabi ng Panginoon dyan, pero huwag na ninyong Isipin dahil ito'y nangyayari Nakuha niyo yan? Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? Lahat gayang gawin ng Panginoon. Gagawin maayos ang buhay mo. Kaya ikaw, huwag mo nang isipin yung tapos na, wala ka nang magagawa. Ang sabi, alam niyo po kaya tayo hindi makaabante? Kasi po, lagi tayo lingon at lagi tayo nakatingin sa nakaraan. Ang sabi nga, wala na, bago ka na. Kalimutan mo na yon, di ba? Kung dati kang galit, wala na yon. Kung galit ka pa rin ngayon, sabi ko nga kanina, palayain mo na yung sarili mo, saka titingin, saka move on. Yan, tama si Ate Maika. Pansinin niyo po, pag nagtumatakbo ko, parang tumatakbo ka, nagmakasali ka sa marathon. Di ba? O kaya walkathon. Kasi kaya ako sinasabi yan, doon ako sanay mag-marathon at mag-walkathon. Pag tumatakbo ka at nagmamarathon ka, hindi ka pwedeng tumingin sa gilid mo. Dumiretso ka ng tingin, di ba? Tapos tanggalin mo lahat ng mabigat sa katawan mo. Dapat magana ang damit mo, magana sapatos mo, magana ang t-shirt mo para mabilis kang makatakbo. So ngayon, alam nyo na, huwag na nating tingnan ng tingnan, yung tapos na. Wala na tayong magagawa doon. Ang sabi ng Panginoon, gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Alam niyo po, ibig sabihin niyan? Siya ang gagawa ng paraan para maidala ka doon sa gusto ninyang mangyari. Di ba, pansinin nyo kahit si Jonas nagkamali. Di ba, binalik siya ng Panginoon, nagrereklamo siya, pero pinagpala pa rin siya ng Diyos, di ba? Laging may second chance at laging may chance ang mga Kristiyano. Sabi nga, kung tayo nadadapa, siya rin yung magbabangon. Di ba kaya nga sabi dun sa Proverbs, huwag daw niyong nanakawan ang righteous person, kahit dumapayan ng 7 beses, babangon pa rin yan. Bakit? Ibabangon siya ng Panginoon. Kaya mahirap kalaban ng mga Kristiyano Naniniwala ba kayo doon? Kaya sabi nga, walang talo ng Kristiyano kapag, sinabi na naman, tunay, di ba narinig niyo yung sinabi ng pulis? Yung tunay na ligtas kahit kailan, hindi maaagaw sa kamay ng Diyos. Di ba? Yung sabi ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus, binigay ng Ama sa aking kamay, nobody could snatch it from me. Wala daw makakaagaw. So kung tunay kang ligtas, tunay ng pagpapala ng Diyos ay taglay mo. Amen? Amen. Kaya ano po ang meron ka? Meron kang perfect righteousness. Okay, sabi sa Romans 1:17, this gospel unveils a continual revelations of God's
righteousness, a perfect righteousness given to us when nung tayo po'y naniwala, ibinigay na, perfect na tayo sa harapan ng Diyos. At yun po'y tuloy-tuloy, kung nagbabasa ka ng Biblia, nag-aaral ka ng Biblia, dadalhin ka niya para maging katulad ka ni Kristo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kamukha ka ni Kristo. At sabi po, and it moves us from receiving light through faith to the power of living by faith. This is what the scripture means when it says, we are right with God through life-giving faith. Tayo po ay right sa harapan ng Diyos kung tayo po'y nananampalataya at ito po'y dulot ng ating pananampalataya. Okay? Okay, sabi po, this phrase means that we come to knowledge of God's righteousness through faith in Christ Jesus. Sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi po sa kasulatan. Okay? Hindi po sa law. Sa grasya ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Kaya po, this faith leads to the belief that we are accepted and approved by God because of what Jesus did on the cross. Bakit po tayo in-accept at ginawang inaprubahan tayo ng Panginoon? Dahil sa paniniwala natin sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi mo kailangan ng approval ng katabi mo. Hindi mo kailangan ang acceptance ng katabi mo. Tanggapin ka man o hindi. Aprobahan ka man niya o hindi. Basta ako tanggap ni Lord. Wala na akong pakialam. Tama, mali? Palakpakan nga natin si Lord. At lagi natin tatandaan, hindi lahat ng tao tayo magugustuhan. Hello? At kapag tayo na kay Lord, at tayo active kay Lord, marami naghahabol sa atin. Sige, makikita rin natin dyan. Okay? Sabi po, we cannot earn our righteousness or work for it. Hindi daw natin makakamtan, ma-earn yung righteousness or work o tatrabahuin. It is given freely. Binigay po yan ng libre. Walang bayad. Sabi po, true faith in Christ at pagtitiwala, trust in Him. Kaya dahil tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, naging righteous tayo sa harapan ng Diyos. Kaya whether you are accepted or not approved by your neighbor, you don't care. As long as you are accepted and approved by God. Kasi hindi naman siya magpapala sa iyo. Tama? Amen. Ang magpapala sa atin ay ang ating Panginoon. Glory to God. Sabi sa Romans 5:1, kaya ngayon itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. So alam nyo na, kaya tayo, we can call God any time of the day, every moment of our life. Diba? Praise God. So sabi po sa Roma 8:1, kaya ngayon, hindi na tayo hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. So, ang kaligtasan mo ay silyado ng banal na Espiritu. O, ito yung meron tayo. Sabi, yun yung ipek. Ngayon, meron dalawang importanteng bagay na meron tayo. The righteousness of God. Yung pong righteousness na yan ng God, hindi po natin sarili yan, ibinigay lang sa atin, ito pinahiram ng Panginoon, kaparis ng ating buhay. Lahat ng meron tayo, ibinigay lang ng Diyos at ipinahiram sa atin ng Diyos, kasama ng ating buhay, ating pamilya, ating mga ari-arian. At pag umuwi tayo, tulad yung sinasabi ko kanina, uuwi tayong walang dala. At pagpunta natin sa tahanan ng Diyos, punong-puno ng pagpapala yung tahanan, di ba? Sabi, ipaghahanda ko kayo. Sabi ni Kristo, huwag kayong matakot. Sabi niya gano'n, mauna ako doon. Ipaghahanda ko kayo ng tahanan. Di ba sabi?
Pag naihanda ko na, babalikan ko kayo. Di ba? So, hindi natin kailangan yung mga narito dahil hindi yan, itong mga narito temporary at nabubulok. Yung ibibigay sa atin ay walang katapusan. Eternal. May maliwanag na kayo sa inyo? Praise God. Hallelujah. Sabi po, this refers to God's perfect and holy nature which cannot tolerate sin. Kaya hindi po totoo kasi sabi nila, o pinatatayo natin, pinaano natin, sabi nila makasalanan, hindi karapat dapat. Lahat naman tayo hindi karapat dapat di ba? So hindi tayo pwedeng magsabi ng hindi ka pwede kasi ganito ka. Bakit? Lahat naman tayo hindi karapat dapat di ba? Ginawa lang tayong karapat-rapat ng Diyos dahil sa Kanya na tayo nanampalataya at naniwala kaya tayo naging righteous. Praise God. Hallelujah. Hindi, pero ang righteousness, nung nakuha natin nung tinanggap natin na nampalataya tayo, iniiwasan na natin ang kasalanan. At ang Diyos, hindi siya nangungunsinte. He cannot tolerate sin. He is just and fair. Meaning that He desires to set things right. Di ba kaya ako sinasabi, sumunod ka sa Panginoon, all things will be put into places. Di ba? Everything will put on the right place. Ilalagay ng Diyos ang buhay ng mga anak mo sa tama. Ilalagay niya kung ano yung gustong paglagyan sa iyo. But, you have to obey God. Di ba? Madali naman sundin ang kalooban ng Diyos. Sabi nila, ano ba, paano ko ba malalaman kung galing sa Diyos? Again, uulitin natin. Sabi ng James 1:17, lahat ng mabuti at perfect galing sa Diyos. Kung hindi perfect at hindi mabuti, hindi galing yun sa Diyos, galing sa iyo. Hello! Praise God. Di ba? Sabi, meaning that He desires to set things right. When we mention the righteousness of God, we can think about how He wants us to be in right relationship with Him. A relationship that is, lakas daw, healed and hindi ba ang kalooban niya, ano yung sinasabi niyang healed? Ate, huwag mo muna, nasa na yun? Noong sinabi niya na healed, lahat ng meron tayo, nung tinanggap siya, pinagaling ng Diyos. Lahat. Every detail of our life. And then, yung sinabi, and restored. Noong kung paano tayo nagkasala dahil kay Adan, ibinalik tayo ni Kristo sa dating posisyon na punong-puno ng pagpapala. Hello? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan na natin ngayon ng maliwanag. Alam niyo, kahit po ako, nasusurprise. Kasi nung una, hindi ko rin masyadong, kahit binabasa natin, hindi natin pero habang inuunawa natin ngayon, now we can understand kung bakit tayo narito sa church lahat. Amen? Amen. Dahil nga tayo mga pinili at tayo mga hiniran niya para maging buhay na patotoo ng kabutihan niya, narito tayo ngayong umaga. Amen? So kaya nga sabi niya, healed and restored. Para pong imbang halimbawa, may sasakyan kang nabangga. Di ba? Pag nakita mo't naayos, wow, parang brand new. So ganun tayo. Kahit tayo, ang tingin ng mga mundo ay bulok tayo sa Diyos. Righteous. Righteous and healed. Kumbaga perfect sa paningin ng Diyos. Amen? Sabi, kaya nga yung tinuturin tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon so Kristo, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. So yan na rin yun, na ibalik na tayo. Ibinalik tayo sa dating kalagayan. So, kaya nga sabi, anong number 2? The faith of, yung righteousness ni Christ nasa atin, yung faith niya nasa atin din. Hello? Hindi lang natin alam, kaya hindi natin magamit ng tama. Okay. Sabi po, the righteous shall live by faith. This phrase not only encourages an individual relationship with God, but also speak to our collective responsibility as the body of
Christ. Kaya nga sinasabi, lagi kong inuulit, kung magandang relasyon mo sa Diyos, magandang relasyon mo sa kapwa mo, sa mga kasama mo sa church, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong katabi, sa lahat. Di ba? Pansinin niyo, kapag ang relasyon niyo sa Diyos ay hindi tama, hindi rin tama yung inyong relasyon sa inyong kapwa. Tama? Kaya po, minsan, alam niyo po, ganito lang kasimple yan. Kasi ang tao ganito, kung ano siya, ganun din ang tingin niya sa kapwa niya. Tama? Yes. Kaya tuloy, minsan pinagbibintangan ka na kung ano, no, dahil ganun sila. Pero alam niyo po, ang totoong nakipag-isa kay Kristo, hindi marunong niyang magtanim ng sama ng loob. Dahil alam niya na yung sama ng loob, hindi ang galing sa Diyos. Di ba? Kaya kahit anong sabihin sa atin, kahit anong gawin sa atin, we will just smile and cry. Yes. Praise God. Hindi, kasi kahapon pinapansin nila ako kasi nagpe-pray ako, naging emotional ako, umiyak ako. Kukwento nga kami ni Reyes, wala naman ako magagawa kundi umiyak. Hindi ba? Iiyak na lang natin kung ano man yung nararamdaman natin. Na in spite of everything that what you have done and everything that you are doing, di ba? Hindi naman lahat ng tao magugustuhan ka. Hindi naman lahat ng tao ang tingin sa iyo ay tama yung ginagawa mo. Ang tingin sa iyo kulang ka. Ang tingin sa iyo ganito. Di ba? So, anong tendency mo? Parang sa ano mo, dahil tao ka hindi ka naman Diyos, hindi ka naman perfect, lahat tayo nakakaramdam kahit kami mga pastor. So, bisa nagiging emotional ka na, iiyak ka. Alam niyo bakit ako naging emotional? Kasi nakita ko sila na sa kabila ng kanilang yung bangkapaguran, nakita ko yung mga mukha, pero masaya pa rin silang nakasama mo. Di ba? So, yun lamang is malaking Alam niyo po sa aming mga pastor, yun po yung aming kaluguran, yung makita kayong masaya. Dahil kapag nakikita namin kayong parang nabibigatan, parang mabigat po. Kaya sabi ko nga, praise God, hallelujah. Sige, balik na nga tayo sa pinag-aaralan natin, baka mag-iyakan pa tayo So sabi po, we encourage each other in our faith journey. Kasi nga po, ang pagiging Kristiyano journey yan You are walking, naglalakad ka, reminding one another to live authentically and freely in the gospel. Tingnan niyo po, freely, authentically. Kasi may kalayaan po, wala po yung pagpipilit na, dapat ganito ka, dapat maging ganito ka, dapat ganyan ang ginawa mo, dapat ganyan ang gawin mo. Di ba? Alam niyo po, tayo po lahat ay may Espiritu ni Lord at kung anong leading ng Espiritu, yun ang ginagawa natin. Hindi tayo pwedeng mag-violate dun sa gusto kong gawin ito pero ang sinasabi naman ni Lord at ng salita ng Diyos, hindi. Hindi mo pwedeng gawin, di ba? Maski ka nga makakita ng instant na ganyan. Kapag sinabi ni Lord na isipir mo yung bibig mo, isisipir mo. Hindi yung hindi ganun kasi si Lord di ba? Kaya nga sabi, to live authentically and freely in the gospel. Kung meron kang gospel pala di alam mo kung ano yung tamang gawin. Kasi kahit anong payo sa iyo, hindi mo gagawin yun dahil alam mong mali. Pero nagpapasalamat tayo doon sa mga tao nagpapayo sa atin dahil ibig sabihin mahal tayo. Di ba? So, kaya lang may mga bagay na hindi nakukuha sa magandang usapan kundi si Lord lamang ang pwedeng gumawa. Di ba? Sabi po, by living in faith, we can act as examples to those around us, showing them the love and grace of God in our lives. Di ba? Pwede mo bang, halimbawa kay si Ate Leti, sa bahay nila, siya ba magpapakita ba siya ng high blood agad siya? Di ba makikinig muna siya? Titingnan muna niya yung sitwasyon ng kanyang mga anak bago siya mag-react. Tama? Mali. Ate, di ba? Kasi, you have to show na ikaw ay may Kristo talaga sa puso.
Okay. Sabi po, living by faith means, sabi po, ang pamumuhay daw po ng, sa pamamagitan ng letter B, pananampalataya, ay ipinagkakatiwala mo ang iyong duda, takot, at mga alalahanin sa Diyos. Sabi po, hindi ibig sabihin na naiintindihan mo lagi yung sitwasyon, but it does mean trusting the God has a plan for our life regardless of how things might appear. Ibig sabihin, ano man yung nangyayari sa ating kapaligiran, sabi ko nga minsan may mga taong ayaw alisin sa iyo. Bakit? Kasi tinuturuan ka kung paano ka maging matatag. Amen. Wow, ang lakas naman. Minsan naman, may mga taong maayos inaalis sa iyo. Nanghihinayang ka, pero may purpose ang Diyos kung bakit. Baka naman you totally depend on them. So kaya aalisin niya yon para matuto kang tumayo. Sabi din ni Ate Bin, matatag. Ako po yung naging emotional. Sabi ko nga noon, Lord, bakit mo inalis yung may kuya na ako, may asawa pa ako, may tito pa ako, may tatay pa ako, may kaibigan pa ako. Di ba? So, sinagot na ako ni Lord tungkol doon. Siguro wala ako dito ngayon kung buhay yung asawa ko. Di ba? So, minsan may mga tanong ka sa puso mo na hindi mo maunawaan Pero yung pwede mong itanong kay Lord. Okay? Sabi nga sa Jeremiah 29:11, alam ko ang plano ko sa iyo, plano hindi para hirapan ka, kundi bigyan ka ng pag-asa at buhay na punong-puno ng pag-asa. Di ba? Letter C, to realize that we stand in God's righteousness through faith is liberating and reassuring. Mapagpalaya at nakakasigurado ka. And as we continue to grow in our understanding of this verse, we must be motivated. Ano po yung motivated? Ma-motivate tayo. Cultivate. Ano yung cultivate? Ay life-rooted. Dapat po matuto nating ano ba yung sa lupa bungkali, ayusin, di ba? Na nakaugat sa pananampalataya at allowing it to flow into our action and interaction with others. Na makikita po sa ating mga gawa at sa ating pakikipagkapwa tao. Di ba? Sabi ko nga, you must be honest. Be yourself. Di ba? Hindi yung pagkatalikod tsaka ka magra-rapido. Ba't hindi mo sabihin ng diretso? Ako po, ito po yung hinihiling ko sa inyo. Kung may problema kayo sa akin, tell me. Pakikinggan ko kayo. Si Dina, ganyan yan Pag galit sa akin, tatawagan yan ako Kasi kayo, ganito. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, ang mga tao nagmamahal sa iyo, nagsasabi ng totoo. Di ba? Kapag mahal ka ng isang tao, sasabihin sa'yo kung anong pangit mo. Kaya ako nagpapasalamat doon sa mga nagpapayo sa akin, pero pasensya na po kayo. Minsan yung payo nyo, hindi ko hindi ba? Tinatanggap ko, kaya lang, meron kasi tayong, yung sinusunod nga natin, yung leading ng Holy Spirit, doon ka pupunta hindi ka pupunta doon sa, kasi iba yung actual kaysa doon sa sinasabi sa iyo inside. Amen? So sana, naintindihan nyo ako, okay. Sabi po, kaya ko nilagay yung Hebrews 12:2. Sabi nga ni Ate Nora, walang naililihim. Alam niya natin. Okay. This call us to remember that faith is not just a moment, but a lifestyle of trust. Alam niyo na siguro yan. Hindi yan pang sandalian lang. Yan ay habang buhay na pagtitiwala sa Diyos. Habang buhay tayo, hanggang tayo kunin niya, na kay Lord pa rin yung tiwala natin. Di ba? It encourages us to enter into a closer fellowship with Him as we navigate the ups and downs of life. Habang pinag-aaralan natin yung ating ups and downs, ako po na-realize ko, yung pala ay sa kabutihan ng Panginoon. Kaya nangyayari sa atin yung ganito, kaya nangyayari sa atin. Ako nga, pag naalala ko si Ate Letty, sabi niya, umakit daw siya sa puno. Tapos may langgam. Alam mo yung langgam na, hindi daw siya kinagat ng langgam.
Hindi malalaking kulay dilaw. Ang parang hantik yun eh. Sabi nila hantik yun, sa iba hantik, pero sa amin ang tawag doon langgam. Sa amin kasi yung maliliit na langgam, buyam. Tapos yung hantik, yun, langgam yun, yung malaki. Yung may mga ganyang, bahay, tapos ang lalaki nun, di ba? Kulay dilaw. Kulay dilaw. So, ibig ko sabihin, doon sa nangyari sa buhay niya, may maganda palang gagawin ng Panginoon. Kasi kung hindi siya tinakot noon at hindi siya nagkaroon ng ganon, hindi siya magkaka-interest, umalis ng Pilipinas at pumunta rito sa Italy. Di ba? Naisip mo ate yon? Di ba dahil doon sa mga nangyari sa'yo, binigyan ka ngayon ng magandang buhay, dinala ka rito. Di ba? At dumatag pa ang anak niya isa. Parang pangangyara ng Panginoon. Di ba? So, ibig sabihin, minsan ang tingin natin pangit yung kinalalagyan natin. Pero, may maganda palang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi niya doon sa Jeremiah 29:11, di ba? Alam ko, I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to give you hope and a good future. Ibig sabihin, alam daw ng Diyos yung plano sa'yo, Ate Leti, kaya kanya pinaakit sa puno na may langgam. Sabi niya, ang gusto daw niya, bigyan kanya ng pag-asa at magkaroon ka ng buhay na punong-puno ng pag-asa at pagpapala, di ba? So, nung nakarating ka dito, sabi mo nga, sino naman ako? Ako yung elementary graduate lang o high school graduate, di ba? Nakapunta ka rito. Hindi naman kailangan yun eh. Di ba? Pagdating mo dito, magsasalita ka ng Italiano, di ba? Hindi mo naman kailangan ikaw yung college graduate eh. Di ba? So, kung titignan natin yung buhay na, sinubukan nyo bang, hello? Sinubukan nyo bang aralin ang buhay nyo? Panoodin nyo yung buhay nyo minsan. Ako ginagawa yan. Sabi ko, wala po akong babaguhin, Lord, doon sa buhay kong dinaanan. Di ba? Bakit? Kasi hindi naman natin mararating yung kanalalagyan natin kung di natin dinaanan yun eh. Di ba? Parang picturein mo yung mo at magpapasalamat ka kay Lord. Di ba, ate? Dati, Lord, salamat po. Dahil yun na lang ang mga masasabi mo, salamat, di ba? So sabi po din we can support one another through this journey as we witness the transformative power of faith in our lives and those around us. Hindi ba, masusuportahan natin yung bawat isa. Doon sa pamamagitan ng mga dinaan, huwag tayong makasarili. Walang Kristiyanong makasarili na inuuna yung sarili niya. Hello? Kasi pag Kristiyano ka na, ang iniisip mo, hindi na sarili mo. Yung kapwa mo na. Tama ba mali? Amen. Ako nga, pati mga anak ko, hindi ko na naiisip si Alan niya, hindi ko na iniintindihan eh. Hello? Dahil meron nang nag-iintindi sa kanya. Hello? Diba? Diba Ate Weng, pag may asawa ng anak mo, parang hindi mo na naalala kasi may nag-iintindi na. Praise God. Hallelujah. Isa. Kaya nga, di ba? So, alam niyo po, ang buhay natin ganyan. Kaya sabi ko nga, pag kayo tumanda at kayo maramdamit matampuhin, lagi kang tatanda lalo. At laging masama ang loob mo. Bakit? Pag hindi ka naalala ng anak mo, sasama ang loob mo. Paano ka, di ba? So kaya nga, naalala ko yung sinabi ng asawa ko ng buhay Mami, hindi natin pwedeng iasa ang buhay natin sa ating mga anak. Yes. May sarili-sarili siya ng buhay at may buhay din tayo. Di ba? Kaya tayo pinagpala tayo eh. Kasi alam natin yan. Dahil kaya natin buhay ng ating mga sarili. Dahil sanay tayo mag-isa, di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya merong advantage, di ba? So sabi po, bakit ko po sinasabi ito? Tingnan nyo ha. Sana ang TLGC, patapusin lang natin ito, tapos na. Susunod natin sa isang linggo yung kasunod. Bakit ko po sinasabi, a woman caught in adultery, righteousness is not judgmental. Kasi minsan, may nadidinig ako, sasabihin ng iba, bakit siya ganyan? Matapos mong tulungan, tak, di ba? Hindi ba, parang ganon. At saka,
hindi natin pwedeng husgahan ang kahit sino. Kasi ang mga taga-church, dapat hindi tayo judgmental. Tingnan niyo po kung anong ginawa ni Kristo. Okay? Yung righteousness na totoong meron sa puso, eto gagawin. Okay? Sabi po sa John 8:1-11, matatapos na tayo. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming taong lumipat sa kanya, kaya umupo siya at nangaral sa kanila. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga paraseyo na may dalang babae na nahuli sa pangangalo niya. Pinatayo nilang babae sa harap ng mga tao at sinabi sa kanila ni Jesus, Guro, ang babae ito'y nahuli sa pangangalo niya. Ayon, Ate Kisli, pakitaas. Ayon sa kautusan ni Moses, ang babaeng tulad niya dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? Tinanong nila ito upang hanapan ng maipaparatang laban sa kanya. Ganyan ba mga tao? Hindi ba ganyan ang tao dito sa atin? Minsan parang gusto sila, naghahanap sila ng butas. Naghahanap sila ng masasabi. Di ba? Samantalang, kung tutuusin, mas marami tayong kapintasan kaysa sa kanila. Tama? Sabi po, tinanong nila, hanapan ng maipararatang laban sa kanya. Pero yung mukulang sa Jesus at sumulat sa lupa sa mamamagitan ng kanyang daliri. Nagsalita ba si Jesus? Di ba yung mukulang siya? Sabi po, pero paulit-ulit sila nagtanong, kaya tumayo sa Jesus at sinabi sa kanila, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ay siya ang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Huwag niyo na akong itanong kung ano sinulat niya, hindi ko rin alam. Hello? Praise God. Sabi po, nang marinig nila yun, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang sa Jesus na lang ang babae ang naiwan. 10. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, Babae, nasaan sila? May humatol ba sa iyo? Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hatulan. Maaari ka nang umalis. Pero, huwag ka nang muli. So, anong ginawa? Hinusgahan ba? Hindi ba? Dapat ganun din tayo doon sa mga kasama natin. Kaya kung nga ito sinasabi, di ba minsan tayo pa mismo humuhusga doon sa kasama natin. Bakit ba ganyan yan ganito. Hello? Ngayon, naunawaan nyo na po, yung righteousness ay binigay sa atin ni Lord, kay Lord John. Kaya dapat makita rin sa atin yung righteousness ay ibahagi natin doon sa ating kapwa. Sa halip na usgas, naalala niyo si Rahab? Sino ba yung, di ba prostitute yun? Yung tumulong na tiktik? Saan yun? Nakalimutan ko na. Hindi, yung pinag-aralan natin nung isang araw, di ba? Sa peso nga, tama. Oh, si Rahab ay nagbibenta ng aliw sa Tagalog, isa siyang prostitute. Pero nung dumating yung tiktik para patiktikan yung Jericho, tinulungan niya yung mga Kristiyano, sabihin natin, mga Hudyo. So dahil sa kanya, natiktikan yung Jericho at natalo yung mga kaaway nila, di ba? So anong nangyari kay Rahab? Ano po yung point doon? Kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon. Sabi ko nga, sa last days, ang unang gagamitin ng Panginoon, yung mga ganyan. Yung mga lasenggo, yung mga nasa kulungan. Kaya hindi natin pwede silang husgahan. Kaya nga, tingnan mo, kaya ko ito binigay na halimbawa. Kasi tayo, madali tayong magsalita ng ganito, magsalita ng ganon. Pero, lagi nating alalahanin, si Kristo nga, Diyos nga siya, hindi niya ginawa yun Tayo pa. Tayo, pinahiram lang ng righteousness niya. Tayo, ganito lang tayo. Nung tayo balubalok to, tinanggap din tayo, di ba? So kaya nga ang church para sa lahat. Hindi lamang doon sa mga matutuwid. Kung matuwid ka pala, di wala ka sa church, di ba? So, praise God. So ngayon maliwanag po.
Wala po siyang sinabi sa kanya ni Jesus, hindi kita kakatulan. Maaari ka nang umalis. Pero, pero, Huwag ka lang. muling magpakatino ka na. Di ba? Praise God. So tayo po, pareho natin. Nung tinanggap tayo ng Panginoon, tinanggap tayong maayos, ginawa kang healed, ginawa kang restored, ibinalik yung dati mong relasyon sa Diyos na tama. Dapat, gumawa na rin tayo ng tama, huwag na nating balikan. Kaya nga sabi, forget the former things, do not dwell on the past. Kaya nga, ano yung connection? Ang connection po niyan, yung righteousness na meron tayo, kay Lord yan. Kaya tayo, kung ano yung ginawa ni Kristo doon sa babae, gawin din natin doon sa ating kapwa. So, mahalaga yan, di ba? Ngayon, kung naunawaan natin yan, pag nakita natin ganon, yayakapin natin, huwag natin itutulak. Di ba? Hello? So ngayon, alam niyo na kung anong meron kayo. Meron kayong righteousness ni Lord, meron kayong faith ni Lord, kaya dapat i-practice natin. Amen? Sabi, makita sa buhay nyo, makita sa buhay natin. Maliwanag ba yung pinag-aralan natin? Siguro naman, maliwanag pa sa sikat ng araw, ha? Pero alam nyo, excited nga ako, kaya sabi ng Apostol Pablo, I am thrilled to preach the good news. Bakit? Kasi ito yung nagliligtas sa tao, nagliligtas sa kapahamakan, nagliligtas sa lahat ng mga problema at kabigatan. Di ba? So, hindi nyo na ikahihiya ang good news. Naalala ko noon, pagka nagpipil up na application, tinanong, religion. Nahihiyang sabihin born again, lalagay niya Roman Catholic. Di ba? Tingnan nyo nga yung Sinong humusga dyan? Yung mga Romano, di ba? Yung mga Pariseo. Sino ba yung mga yon? Yung akala nila holy sila, pero mga kabuloktutan naman yung ginagawa nila, di ba? Kasi yan po yung problema eh. Pero kung na kay Kristo ka at alam mo ang grasya ng Diyos na ikikinahabagan, dapat mabait ka. Dahil ang bunga ng Espiritu, ulit-ulit, love, joy, peace, gentleness, goodness, self-control. Meron ba tayo ng lahat ng yan? Ay meron tayo niya kung meron kang Espiritu ni Kristo at tunay kang ligtas. Amen! So pwede po tayong tumayo at tayo po'y manalangin habang i-distribute. Kasi ngayon po ay for Sunday, kaya ngayon po ay komunyon. Aalalahanin po natin ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang muling pagkabuhay para sa ating lahat. Amen! Namatay si Kristo, alalahatin natin. Hindi pa. Pagpe-pray mo yan. Ate, hindi pa. Sige po, ituon po natin ang ating kamay dito po sa simbolo ng dugo ng Panginoon at ng kanyang katawan. Okay? Lord, salamat po ng maraming sa mga elementong ito na gagamitin namin ngayong umaga. Nagsisimbolize po ng iyong katawang nasugatan para sa amin pong lahat. At kung sino man po ang makakakain ng tinapay at makakainom sa saro na nakahanda ngayong umaga, tatanggapin nila ang kagalingan, tatanggapin nila ang kapatawaran, tatanggapin nila ang lahat ng bagay na nagpapabigat sa kanila ay maaayos sa pamamagitan nito. Kaya Lord, naniniwala kami na pagkatapos namin gawin ito ng buong puso, kung kami may sakit at karamdaman, pagagalingin mo kami. At kung kami po may problema at kabigatan, may solusyon po ang lahat ng ito. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. Ikaw pong maitas at maluwalhati sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede nyo na i-distribute. Awitin po natin yung tinapay ng buhay. Teka. Teka muna. Sa lingkod, sa ibahagi
Tinapay ng buhay, kanin ko, mag-isa. Yan ang katawang pinayuhan, upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap, upang iyong hanggan ang buhay na walang hanggan. Ang salo ng bagong iwan, inumin mo, makibahagi. Ito ang salo ng bagong iwan, inumin mo, mag-isa. Yan ang dugong lumalang, upang ikaw ay lumibig. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumibig. Bago po natin kainin ng tinapay, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa bawat isa na narito ngayon, na itong tinapay na ito, Panginoon, na nagsisimbolo ng iyong katawan. Gagawin po namin ito bilang pag-aalaala sa iyo, at pag kinain po namin ito po'y magdudulot ng kagalingan sa aming katawan. So, itaas po natin ang tinapay at sabay-sabay po natin kainin. Glory to God. Hallelujah. At pagkatapos, itinaas niya ang saro at ang sabi niya, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Sa tuwing yung gagawin ito, alalahanin niyo ang aking kamatayan at ang aking muling pagbabalik. So, sabay-sabay po natin. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang salo ng bagong iwan, inumin mo, makisa. Yan ang tugong lumanap, upang ikaw ay lumibig. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay lumibig. Yes, hallelujah, Lord. Lord, salamat po ng maraming sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat din po sa iyong dugo at sa iyong katawan na nabugbog para sa aming lahat. At alam ko po, Panginoon, sa lahat ng mga nakapakinig ng iyong mga banal na salita at sa umagang ito na naririto ngayon, alam ko po, Panginoon, na gagawin mo kaming kakaiba sa pamamagitan ng iyong righteousness at ng iyong faith na ipinagkaloob sa amin. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng ito'y maibuhay namin, Panginoon. At alam ko po na kapag ginawa po namin ito, magkakaroon po ng pagbabago sa aming mga kapaligiran. Na ito po'y magdudulot ng pagmamahal at pag-alalay sa aming kapwa. Kaya, Panginoon, salamat po ng marami. At dalangin ko po sa bawat isa, gamitin mo po sila mightily for the glory of your kingdom. Para po sa ikalalawak ng gawain mo. At Lord, sa oras na ito, idinideklaro ko po na ang pag-ibig ng Ama at ang kapangyarihan ng mayamang Santong Espiritu at ang mayamang grasya ng aming Panginoong Hesus ay sumaamin kong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpan.